Okay, so ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 23 na po tayo. Ezekiel chapter 23. Ayan. Ezekiel chapter 23. So malaking tulong po ang Word of God para again po malabanan natin lahat ng mga pagsubok at kabigatan. Ang salita ng Diyos ang pangahawakan po natin. Ang salita ng Diyos ang magiging mga pangako niya, ang magiging tuntungan po natin upang hindi tayo basta-basta masway. Alam niyo po 'yon, hindi tayo basta-basta madala ng mga problema at mga kabigatan po na 'yan. Amen. Kahit puyat, ginigising tayo ni Lord. So our topic for tonight is entitled Faithful Love in a Faithless World. Wow! Para sa lahat ng mga nagmamahal at nakaranas ng magmahal. Our topic for tonight is entitled Faithful Love in a Faithless World. At makikita po natin ito sa Ezekiel chapter 23. So paki-live comment po. Live comment natin para mabasa ng iba. Sa lahat ng mga kasabay natin nagde-devotion, pwede niyo pong isulat sa inyong mga devotion notebook. Faithful love in a faithless world. Yan, Ezekiel 23. Yan, praise God po. Faithful love in a faithless world. So, tayo bang lahat ay nakaranas na pumasok sa isang relationship? Maybe, all of us, no? Or karamihan sa atin. At meron sa bawat relasyon na merong isang tao na ibibigay niya ang lahat. Tama? Meron sa isang tao na ibibigay niya ang lahat. One person who will give their all. Naranasan niyo na po ba yon? Umibig at binigay mo ang lahat-lahat at wala kang tinira sa sarili mo. Meron ba dito? Nagpakamartir sa pagmamahal? Hello, Je! Nakita natin si Je. God is good, yeah. Jehofanya, hello, kasama nagde-devotion din po siya si Sir Je. God bless you po. Okay, aray ko po. Nako po, maraming tatamaan sa topic natin ngayong gabi. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama. Ang mga tatamaan magbago. Alin lang yan eh. Ikaw yung tao na binigay mo ang lahat, o ikaw yung tao na nagloko? Aray ko! Ikaw yung tao nagbigay ng lahat? O ikaw yung tao na nagloko? Alin ka dyan? Okay? Ikaw ba yung taong bigla na lang umalis? Ikaw ba yung tao na pinagpalit mo yung taong binigay sa'yo ang lahat? Cristiano in love. Hindi naman po ako nagpaparinig, di ba? Wala ba akong boses? No, wala ba yung boses ko? Okay, so para sa ating lahat po ito. Okay. It is painful. Gusto ko magpasagana sa jeep that time. Oy! S-closet. Taramdaman niyo na ba yun? Gusto daw magpasagasa sa jeep. Nagmahal po ako. It is painful. Ezekiel chapter 23. Okay? Nakakasakit na po kayo damdamin, pastor. Painful, heartbreaking. Siyempre, masakit po yun. Diba? And for sure, lahat tayo ay nakaranas ng magmahal. Siyempre, yung pagmamahal natin sa Lord, pagmamahal natin sa magulang natin, pagmamahal natin sa ibang tao. But sometimes,
Yun nga po nabebetray po tayo. Naloloko tayo. And in Ezekiel chapter 23, God uses the story of two sisters, Ohola and Oholiba, to describe his relationship with Israel and Judah. Si Ohola po, kung babasahin natin ng Ezekiel 23, it represents the northern kingdom of Israel. And Oholiba represents the southern kingdom of Israel. You know what? Both sisters turned away from God and chased after other lovers, which represents idols, foreign alliances, and sinful desires. Sabi sa Ezekiel chapter 23 verse 35. Ezekiel 23 verse 35, this is what the sovereign Lord says, because you have forgotten me and turned your back on me, you must bear the consequences of your lewdness and warring. So, big idea, mga kapatid. Alam ko na excited kayo sa pag-aaral natin ngayon. But our big idea, God's love will always be faithful. But when His people continually run after other gods, it breaks His heart and eventually brings consequences. Tapat ang pagmamahal ng Diyos. Pero kung tayo po ay palaging naghahabol sa ibang pagmamahal, pinipili natin ang ating mga sarili, pinipili natin ang ibang tao, pinipili natin ang mga bagay sa mundong ito, it breaks the heart of God. Kapag iba na yung pinopursue mo at hindi na ang Diyos. And eventually, it will brings consequences. And tonight, 3 lessons from the book or from the chapter 23 of the book of Ezekiel. So, usaping pag-ibig tayo. Usaping faithfulness sa pagmamahal. Kaya sober tayo ng sandan. Alam niyo po, bakit nasasaktan ng isang tao kapag nagmamahal? Kasi iniisip ng tao na yon na kapag nagmahal siya o nagbigay siya, masusuklian yung pagmamahal na yon. And sometimes, di ba, expectation hurts. Kapag nag-e-expect ka ng isang bagay na sobra-sobra yung pagmamahal mo, ang ine-expect mo, sobra-sobra din yung pagmamahal na mababalik sa'yo. But the truth of the matter, sometimes, hindi po ganon. The other person cannot reciprocate the love na binigay mo. Nag-e-expect ka kasi binigay ko sa'yo lahat, binigay ko sa'yo ang pagmamahal ko, buong buo. Pero bakit ganyan yung pinapakita mo sa akin? Bakit ganyan yung pinaparamdam mo sa akin? Kaya ka nasasaktan kasi nag-e-expect ka. Tama. Tama. Nag-e-expect tayo na kung ano ang binuhos mong pagmamahal dun sa tao na yon, ganun din ang isusukli nila. Pero hindi ganun. Naranasan ko na yan, Pastor. Tinatamaan po kami. Kaya tayo nasasaktan Umaasa po tayo. Alam niyo po, ang pagmamahal ay ano po yan? Alam ko, mga tao naman tayo lahat. At syempre, bilang mga tao, may mga damdamin tayo. At normal naman yun, nag-expect tayo. Pero ang tunay pong pagmamahal, you don't expect something in return. Kusa mong binibigay. Kaya, ito, sa lahat ng mga mag-boyfriend-girlfriend, kapag binigay mo na yung regalo, at kapag naghiwalay kayo, huwag mo nang bawiin. Kasi binigay mo na yun sa kanya. Kaya minsan nagtataka ako kapag, alam niyo, may mga solian ng gamit. Kapag kunwari nag-break, mag-boyfriend-girlfriend, magsosalian ng gamit. Ibig sabihin ba, hindi mo talagang binigay yung bagay na yon doon sa taong minamahal mo? Nagbalikan ng gamit, di ba?
So mga kapatid, sa akin lang, no? Para sa akin, ang concept ng pagmamahal. Actually, ang concept ng pagmamahal, nasa Bible naman yun eh. Love is patient, love is kind. Nasa 1 Corinthians ata yun. 1 Corinthians 13. Love keeps no record of wrongs. Love keeps no record of wrongs. Hindi ka nagbibilang ng lahat ng mga maling nagawa niya sa'yo. Okay? Yun po ang tunay na pagmamahal. My love for you will never fail. Sabi dito sa Lamentations 3:22. Amen? Kasi talagang ang pagmamahal ay napakalawak na usapin, mga kapatid. Ang pagmamahal. At maraming mga tao ang nasira ang buhay dahil sa maling pag-ibig. Meow, 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 meow. Maraming nasirang buhay dahil sa maling pagmamahal. Sabi nila, ipaglalaban namin ang aming pagmamahalan. Diba? May mga nangako na ba sa inyo ng ganyan? Susungkitin mga bituin para lang iparating. May mga ganyan ba sa'yo nangangako? Susungkitin niya daw yung bituin para sa'yo, hindi nga makapagsampay ng labahin. Susungkitin pa kaya ang mga bituin? Yan. So, ayun. Kasi usaping pagmamahal tayo eh. For sure, lahat tayo makaka-relate dito. May nakita akong word na pangalan niya for the budol. Siguro, gagamitin ko yon. Huwag tayong magpabudol. Okay? Huwag tayong magpabudol. Ito lang. Siguro bago tayo dun sa 3 points. Kasi nga sabi ko kanina, maraming tao na ang nasira ang buhay dahil sa maling pag-ibig. Mga kapatid, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. No? Ang ating pagmamahal, number one, ang ating pagmamahal ay dapat ibigay muna natin sa Panginoon. Okay? Sa Diyos muna. Huwag mo ibigay yung pagmamahal mo sa ibang mga tao kung hindi ka pa nagmamahal ng todo-todo sa Diyos. Ibigay mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. 100%. 100%. Kasi kapag nakita ng Diyos na ang pagmamahal mo ay nasa Kanya, ibibigay niya sa iyo ang tamang tao. Sabi nga, 'di ba? Do not awaken love. Huwag mong gisingin, huwag mong buhayin ng pagmamahal hanggat hindi pa tamang oras at panahon. You just give your all to Jesus. Kung ikaw ay kabataan, huwag kang magmadali. 'Di ba? For sure, lahat ng mga parents na dito o mas matanda sa atin, sasabihin sa mga kabataan, huwag kayong magmadali. Bakit? Kasi naranasan na nila. Ayaw na nila na pagdaanan ng mga kabataan kung anong pinagdaanan nila. Sabi nga ni President Duterte, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Amen. Ito lang po napatunayan ko sa lahat ng mga patotoo, sa lahat ng mga kaibigan ko, mga ka-church, hindi hinahanap ang pagmamahal, kusang dumadating sa tamang panahon ng Diyos. Hindi mo siya kailangang ipagpilitan. Hindi mo siya kailangan na talagang ipaglaban, no? Unless talagang mag-asawa na kayo. Siyempre, ipaglalaban mo yan. Mag-asawa kayo eh. Nawa po sa lahat ng mga nakikinig ngayon ang panalangin ko, tayo pong lahat ay ibigay ng Diyos sa tamang taong makakasama natin habang buhay. Hindi mga tao na paasahin tayo, hindi tao na na pababayaan tayo. I pray, tamang tao na magsha-shower sa inyo ng pagmamahal. Amen? So praying, Lord, kayo po ang magsulat ng pinakamagandang love story ng aming buhay. At hindi po namin kayo mamadaliin, Panginoon. Maghihintay po kami ng tamang oras at panahon mo. In
Jesus' name, Amen. Huwag niyong mamadaliin si Lord. Kasi sinusulat pa ni Lord ang napakagandang love story mo. Kapag minadali mo si Lord, papangit yung sulat niya. Baka pumangit yung sulat niya, pangit yung mabigay niya sa'yo kasi minamadali mo. Okay? So, wag mamadaliin. Maghihintay ng tamang oras at panahon. Okay, so iko-correct ko lang po kayo, mga kapatid. Siyempre, itong devotion natin ay gentle love and reminder, and gentle din ang approach natin sa pagko-correct. Okay, ayoko ma-feel nyo na ginajudge kayo, ayoko ma-feel nyo na kinokondemn kayo. Because there is now no condemnation, diba, in Christ Jesus. So, okay, sagutin natin yung tanong bago tayo magpunta sa 3 points. Para sa lahat ng mga nagli-live-in. Okay, wag niyo lang sabihin kung kayo yon. Okay? Para sa lahat ng mga nagli-live-in. Or para sa mga magkakasama, magpartner na hindi pa kinakasal. Okay. Ang panalangin ko ay magkaroon po kayo ng tapang at lakas ng loob na magpakasal. Mag-isang dibdib. Gumawa po kayo ng paraan kasi pwede naman po sa diba, sa munisipyo lang, sa West. Kung gusto niyo pong maging mapagpala ang inyong pagsasamahan, dumaloy ang blessing ng Lord kasi po there is blessing in marriage. Believe me. Gustong padaluyin ng Diyos ang pagpapala sa inyong buhay. At meron pong blessing sa pagsunod sa Panginoon. So to all of you na mga live-in, may mga live-in partners, in Jesus' name, I pray, asikasuhin niyo na po ang inyong pag-iisang dibdib. Hindi kailangang bongga, hindi kailangang magastos, magarbong kasalan. Kailangan lang po nating iayos at itama. So I am praying after this night, magkakaroon kayo ng desire na itama ang inyong pagsasamahan. 14 years live-in, di man lang mayayang ikasal. Sobrang sakit. Iparinig nyo tong live ko na to sa mga partner nyo. Paki-loud speak, pakilakasan. Okay? Para sa lahat ng mga magli-live-in, kung may mga partner kayo na kasama nyo ngayon, pakasalan nyo na po. Magpakasal na po kayo. Gusto ng Diyos pagpalain ang inyong pagsasamahan. Gusto ng Panginoon na kayo ay mabuhay ng tama at maayos. Amen? Ang sakit naman naman, 4 years nag-live-in, niloko pa. Mapupunta ka sa tamang tao. Amen. So God is good. Oh, talaga ba? Sobrang sakit, Pastor. Walay na kami kanina lang. Mga kapatid, ang pagrerelasyon po natin o pagpasok sa isang relationship, lalo na sa kasalan, it can make us or break us. It can make us or break us. Alin lang, bubuuin ka o sisirain ka. Kaya napakalaking desisyon po ng pagbuo ng pamilya. So, I pray, uulitin ko po, 10 years kaming living na nagpakasal post-Christian wedding, na-bless kami ng second child. Amen! Diba? May blessing talaga. Amen. Pastor, mapanakit topic ngayon. Dami iiyak. At ito lang po siguro masasabi ko kasi sabi ko nga sa inyo, napakalawak na topic ng usaping pagmamahal. Kalooban mo ba yung panloloko? Kalooban po ba yung panloloko? Mga kapatid, ito lang masasabi ko. Lahat ng mga bagay na nararanasan po natin ngayon ay paghahanda sa atin ng Diyos. Pagsasharpen ng ating pananampalataya sa Kanya. At for sure, mga kapatid, natuto ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo.
Kaya po totoo yun si Jesus lang ang hindi kayang magsinungaling. Si Jesus lang ang hindi kaya manloko po sa atin. Sa lahat ng mga taong iniwan, sa lahat ng mga taong niloko, pinabayaan, ginose, o kung ano man ang nangyari sa inyo, sa inyong relationship, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pananampalataya na darating din po ang isang araw kung itatama natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo po si Miriam Kiambao. Hindi rin naging successful yung unang marriage niya. No? Battered wife siya. Pero ngayon, natagpuan niya yung tamang lalaking para sa kanya. So mga kapatid, sa ating lahat, muli po, sinusulat pa ng Panginoon ang pinakamagandang love story ng inyong buhay. Kung nasaktan ka, kung ikaw ay nag-fail ang relationship mo, first time, pwede pang ayusin yan ng Diyos. Okay? Pwede pang ayusin ng Panginoon. Siya po yung nag-invite sa akin na maging JL, tapos siya po yung manloloko. Aray! At isang patunay po iyon na kahit ang mga Kristiyano na ay bumabagsak pa rin po sa pagkakasala. Wala talagang perfect. Hindi tayo titingin sa mga tao. Pag tumingin tayo sa mga tao, mabibigo lang po tayo. Kahit Kristiyano pa yan, kahit mataas pa yung posisyon yan, alam niyo po yon. Kapag hindi iningatan, kasi kahit mga Kristiyano, tama, we all fall short from the glory of God. Lahat tayo ay hindi nakarating sa pamantayan ng Panginoon. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. All of us, at the end of the day, we are all sinners. But I would like to encourage you. Gusto ko lang po kayong i-encourage, mga kapatid. Hindi pa katapusan ng buhay mo. Okay? May pag-asa pa. Ako, kahit masaktan ulit ako, secured na ako sa Lord. Okay na. Amen. Amen. May mga broken-hearted ba dito? Sino dito mga broken-hearted? Kung nandito ka ngayon at sugatan ang iyong puso dahil iniwan ka, sinaktan ka, gusto kong sabihin sa'yo, nakikita ka ng Diyos. He knows every tear you've cried. Yung bawat iyak mo sa gabi, yung mga silent prayers mo, alam ng Diyos lahat yan. Yung mga binubulong mo na yan. Yung parang sukong-suko ka na, God knows, God sees, God knows everything. And the pain, yung mga sakit na nararamdaman mo ngayon, it may seem overwhelming. Parang sobrang nakaka-overwhelm. But it's not the end of your story. Amen? Sabi nga po sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Ililigtas ka ng Diyos. Hahanguin ka niya dyan sa kalagayan mo na yan. At kung feeling mo, yung heart mo sobrang shattered, parang durog-durog na, alam mo yon, kaya sabi ko kanina, binigay mo lahat ng todo-todo. Kahit ipon mo, pinagkatiwala mo sa Kanya, lahat-lahat, diba? Binigay mo buong buhay mo sa Kanya. Pero sinaktan ka pa rin. Kung tinakbuhan ka at iniwan ka, tandaan mo si Lord, hindi niya kailanman gagawin yon. Hindi niya kailanman gagawin yon. Amen? At sabi po dito, the deepest pain produces the strongest faith. The deepest pain produces the strongest faith. Kaya kailangan mong pagdaanan yan. Kasi patatatagin ng Diyos ang pananampalataya mo. Amen? You are not alone.
Hindi sayang ang pag-iyak mo. So, let God comfort you. Let God heal you. And remind you, paalahanan ka ng Diyos sa gabing ito, that there is hope beyond hurt. There is hope beyond hurt. Amen. So, yun lang. Sa introduction pa lang yun. Okay? So, wala pa tayo sa sa 3 points. Introduction, pero parang okay na ako. Sa lahat ng mga nasaktan, tatayo tayo at sisigaw, malaya na ako ngayong gabing to. Amen. Intro pa lang, sapul na. Papalayain tayo ng Diyos. Sige. 3 na, gabi na. 10:51 na. 3 points. Number 1. Okay, number 1. Hi. Number 1, spiritual adultery starts in the heart. Spiritual adultery starts in the heart. Okay, so sabi sa Ezekiel 23 verse 3, she gave herself as a prostitute while she was still young. Ezekiel 23 verse 3. So the problem did not begin with outward actions. It started inside. Kung ano ang gagawin natin sa panlabas, ito ay nagmula sa mga bagay na pinapasok natin sa loob. It started inside. Ang Israel po, they stopped trusting God. They looked to other nations for help. They let idols and worldly pleasures take God's place in their hearts. Ito yung ginawa ng Israel. They committed adultery. Ibig sabihin ng adultery po dito, hindi sila nagtiwala sa Diyos, humanap sila ng iba na makakatulong sa kanila. They feel like ito yung makakapag-satisfy sa akin. And for most of us, tayo mga tao, hinahanap natin yung satisfaction natin sa iba. May mga ganyan ba kayong pakiramdam na minsan, parang, ito, para sa lahat ng mga taong sobrang magmahal, nasabi mo na ba yon? Hindi ko kayang mabuhay kung wala siya. May mga ganun ba kayong pakiramdam minsan? Hindi ko kaya, mamamatay ako pag iniwan mo ko. Tama? Akala mo lang yun. Akala mo lang hindi mo kaya. Pero kaya mo. Totoo yun. Noon, tama? Diba? For sure, naramdaman nyo yan. Diba? Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Ikamamatay ko, sabihin. Diba? Ikamamatay ko. O sabi, kalokohan daw yan. Kalokohan niyang ganyan. Po kayo maniwala. Spiritual adultery today happens when we love our career, money, or relationships more than God. Sana nandun ako sa point na yun. Jenna, we understand and we validate your... Siyempre, sariwa pa eh. Pero marirealize mo rin yan. Pahalagahan mo ang iyong sarili. Pahalagahan mo ang peace of mind mo. Do not compromise your faith just to fit in sa mga tao na yon na hindi ka naman pinapahalagahan. Huwag mong ipilit. Huwag nating ipagsiksikan ang ating mga sarili sa mga taong hindi nakikita ang importansya po natin. May ginawa akong video niyan sa TikTok. Titingnan ko. Isasend ko sa GC natin.
Parang know your worth, know your value. No? Kasi tayo ay temple ng Panginoon eh. Temple tayo ng Holy Spirit. Kasi minsan ganito, di ba kapag nababroken hearted ka, minsan hindi mo na nakikita yung parang napapabayaan mo na yung sarili mo. Naramdaman nyo na ba yun? Yung parang pumangit ka nung time na na-broken hearted ka. Kasi di mo na inaalaga yung sarili mo. Pero right after naman nun, right after nun, naman, parang 2.0 ka na. Diba? Yung parang nung na-realize mo na, nung talagang naka-move on ka na, oo, di ka makakain, di ka makapag-ayos, ganyan yung pakiramdam mo eh. But right after you realize, may glow up. Diba? May comeback. Ito nga pala yung sinayang mo. Ganon, diba? Nagpapayat, nagpagupit, nagpasalon. Kasi akala mo lang, hindi mo kaya. Akala mo lang yun. Do not compromise your faith. Ito pa isa, mga kapatid. Kung tayo ay mga Kristiyano na, humanap tayo ng Kristiyano rin sana. No? Mas maganda na Kristiyano na rin po. Bakit? Kasi, mas madali na sabi nila, hindi, i-born again ko na lang yan. Diba? Sabi nila iba. Hindi, isasama ko na lang yan sa church. Kaso ang problema, syempre, kapag nanliligaw yung lalaki, sasama talaga sa'yo yan. Diba? Sasama yan sa church. Sasama sa, syempre, nanliligaw sa'yo, gagawin yan eh. Best, yan eh. Diba? Best foot forward palagi. Paano kapag nag-asawa na kayo? Tapos ayaw niya pala. Paano na lang? Mas madali pong humila pababa kaysa humila paakyat. No? So, kung pipili tayo ng makakasama natin habang buhay, sana yung katulad na ng ating pananampalataya. Okay? Para hindi kayo magtalo. Para hindi dumating sa pagkakataon na magsisisihan kayo. Live-in partner ko, Catholic, hirap akayin sa church after niya sumama sa mga prosesyon nagiinom. Aray ko, di ba? Yan yung mga aray ko moments. Kaya nga word ng ligaw para iligaw ka, doon papasok yung budol is real. Kaya huwag magpapabudol. Okay? Fact na fact daw yan, sabi ni Forever Blessed. So mga kapatid, ito, paalala ko lang naman to eh. Hindi naman ako nangingialam sa mga relasyon niyo. Pero at least sinabi ko, di ba? Sinabi ko. Kung maghahanap kayo ng tao makakasama habang buhay, sana yung katulad din ng pananampalataya nyo. Okay? Do not compromise. Sabi nga, do not yoke with unbelievers. Yun naman yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ayoko na kayong pahirapan. Mas mabuti ng real talk tayo ngayon dito. Diba? So, real talk na lang. Mas okay nang masaktan ka ngayon. At least, natuto ka. Amen? Sa 1 Corinthians ba yun? Do not yoke with unbeliever. Sige, hanapin ko yun. Second Corinthians 6:14. Don't be unequally yoked with unbelievers. Yan. Don't be unequally yoked with unbelievers. 2 Corinthians 6:14. Kasi mahirapan ka talaga. Pwede na maging successful yung relationship nyo. Kasi may mga ganyan din naman. Pero syempre lumagay ka na dun sa safe ka. Buti na lang boyfriend ko isa sa reason ba't bumalik ako kay Lord. Yan. Dapat ang pipiliin nyo, yung maglalapit sa inyo sa Lord. Same kami, Jael, sa Taiwan, pero nun manloloko po, pastor, ang ex-boyfriend ko. Aray. O, sabi ko naman kanina, di ba? Kahit mga Kristiyano pa yan, kahit mga born again pa yan, tao pa rin yan. Nagkakasala pa rin. Kaya, pinapanalangin maigi talaga ang pagpasok sa isang relationship. So,
Sabi dito, sometimes we secretly entertain sin thinking no one notices. Minsan. Okay? Kaya tayo nagkakasala. Alam nyo yung mga malalaking pagkakasala natin, nagsisimula sa maliliit. Patingin-tingin lang, pasulyap-sulyap lang, tas di mo namamalayan, lumalaki na. And you think that no one notices. Ulitin ko po yung isa sa mga quotation na lagi kong binabanggit. Our secret sin on earth is an open scandal in heaven. Yan. Hoy, Bert! Kamusta, Bert? Yan, si Bert. Ako na 6 years na single. So, let us always guard our hearts. Okay, partner ko po nag-iba. Simula ng accident kami, ito bumalik sa... Oh. Ganda ng sinabi mo, Bas. Oh, yun. So, guard your heart. Yun lang, guard your heart. Tapos, lagi mong tanongin yung sarili mo. Parang, may iba ba akong mas mahal more than Jesus? May iba ba akong mahal? Kapag pinapriority mo na, alam nyo ito, maghanap kayo ng tao na ipapriority si Lord palagi. Maghanap kayo ng mga taong ipapriority si Lord palagi. Ano yon? Green flag yon. Ang red flag sa relationship, kapag inaaya kang mag-mall ng Sunday, tapos hindi pa kayo nakakapag-church. Yan, mga red flag. Dapat yung uunahin si Lord. Dapat yung aayain ka sa church. Okay? So, yun dapat na ano natin, parang kinoconsider natin. Mga tao na aayain ka mag-pray, partner na aayain ka mag-devotion, magbasa ng Word of God. Yan. So yan, bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama. Salamat po pala kanina pa sa pagsagot sa question. Yeah. Pasensya na po sa mga hindi ko pa nare-replyan, pero re-replyan po kayo. Tama, yung partner na mas magpapalapit sa'yo sa Lord. Amen? Wag po kayo magsawa. Wag po kayo magsawa. Number 2, second point na, mga kapatid. Compromise. Yung ex-girlfriend ko, pastor, nag-one-on-one kami, nag-devotion kasi sa ibang bansa ako noon. Yan, dapat ganyan. Nag-ano kayo, nag-devotion, nag-pray. Kapag nireject kayo, bakit kayo re-reject? May tao ba nagre-reject sa prayer? Ipag-pray mo siya. Pag-pray mo siya. Uy, Enzo, kamusta? Namiss ka namin. Enzo. Number 2 na. Number 2. Compromise always grows bigger over time. Ayan. Sa mga taong mahilig mag-compromise. Compromise always grows bigger over time. Hindi ako nakapag-revival Online lang po. Compromise always grows bigger over time. Sabi sa Ezekiel, busy. Sige po, okay lang. Basta join po kayo pag di kayo busy. Enzo. Ezekiel 23 verse 11. 23 verse 11. But Oholiba was more corrupt than her sister. Was more corrupt than her sister. So si Ohola ang unang nagkasala at nag-face ng judgment, pero si Oholiba ay mas corrupt kaysa sa kanyang kapatid. Hindi siya natuto sa kapatid niya. Dapat natuto na siya, 'di ba? Pero hindi siya natuto. Ito lang po, mga kapatid. Nawa po ang pagkakamali ng ibang tao ay maging wisdom sa atin para hindi na mangyari sa atin. Ako po ay, sabi nila, experience is the best teacher. Sabi nila, di ba? Experience is the best teacher. Kapag naranasan mo daw, magandang turo sa'yo yon.
Pero ako, ang paniniwala ko naman, experience of other people, yung experience na naranasan ng ibang mga tao, ay wisdom para sa akin. Kasi kung nangyari sa kanila, matututo na ako. Alam ko na yung gagawin ko sa susunod. Hindi mo na kailangang pagdaanan pa na maghirap, hindi mo na kailangang magkamali pa, kasi nakita mo na sa ibang tao nagkamali sila, natuto ka sa pagkakamali nila. So yung mga experience at karanasan ng ibang mga tao ay pwedeng maging wisdom sa iyo para ma-skip mo na yung pagkakamali na yon. Hindi mo na kailangang maranasan pa. Matuto ka sa karanasan ng ibang mga tao. Okay? So, compromise doesn't stay small. It's nice to see this type of live content here in TikTok. I know this is God's way. Amen po. Amen. And this live po, itong live po na ito, mga kapatid, ay not to judge anyone, not to condemn anyone, pero more on maiparating sa atin ang message ng Lord without condemnation, just pure love, at manumbalik tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Yes, we learn from our own experience and we can learn from other experiences too. Amen. Opo, ipopost ko to bukas. Yan, sa YT. A small lie turns into a pattern of deceit. Kapag nasanay ka dyan sa maliliit na yan, nakasinungalingan, magiging pattern of deception na siya. A harmless habit becomes addiction. And a little, warning, a little distance from God can lead to total rebellion. Hindi magsisimula na may addiction. Hindi magsisimula agad na na-deceive ka na agad. Or nagre-rebelde ka na agad. Magsisimula sa maliliit. Small lies, harmless habits, little distance. It's like a small crack in a dam. Kapag inignore natin yung crack na yan sa isang malaking dam, it grows until the whole thing bursts. Until the whole thing bursts. Hi, Lawrence. God bless you. From Jail Nevesia. Yan, ng Worship Breakthrough. Kami po yung nag-host doon for God's glory. Kapag inignore mo, kapag hindi mo pinansin ang crack sa isang malaking dam, lalaki po ito at hindi mo namamalayan sa sabog. The whole thing will burst. Pakinggan niyo po itong quotation na to. What you tolerate today will dominate you tomorrow. Ulitin ko po. What you tolerate today will dominate you tomorrow. Kapag hindi mo pinansin yung mga maliliit na yan, a small lie, ano sabi ko kanina yan? A small lie turns into a pattern of deceit. A small lie turns into a pattern of deceit. So what you tolerate today will dominate you tomorrow. So brothers and sisters, do not ignore early warning signs in your life. Do not ignore early warning signs in your life. May mga babala na binibigay sa atin ng Diyos, for sure. Kapag papasok kayo sa any kind of relationship, may mga red flags. Do not ignore the red flags. Huwag niyo po yung isasawalang bahala. Okay? Do not ignore early warning signs in your life. For sure, may ipapakita ang Panginoon sa inyo. What you allow is what continues. Tama po yun. Huwag mong pahintulutang sinasaktan ka. Huwag mong pahintulutan na parang wala kang halaga. Okay? No.
Ito pa isa. Sabi sa Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you. May mga tao na sinasaktan nila yung sarili nila. May mga tao na kapag na-in love, tapos iniwan, nagkukos sila ng harm sa sarili nila. Alam nyo yon, di ba? Sinasaktan yung sarili kasi broken-hearted. Do not harm yourself. Ang Panginoon nga, gusto niya, hindi niya gusto ng harmful sa'yo. Plans not to harm you, but to prosper you eh. Ganun nga yung gusto ng Lord. Tapos ikaw, sasaktan mo yung sarili mo. Tapos ikaw, parang pababayaan mo yung sarili mo. Bakit? Kasi na broken-hearted ka? Kasi iniwan ka? Mga kapatid, relationship lang yan. Ang bold ko magsalita. Kasi po, bakit kailangan nating iwan ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay? Siguro paalala to sa ating lahat. Baka may mga broken-hearted ngayon. Encouragement sa inyo. Relationship lang yan. Mas maganda pa rin yung ibibigay ni Lord. The best pa rin kapag galing sa Panginoon. The best. Huwag mong panghinayangan. Kasi kung ibibigay ng Diyos yan, talaga sa tamang oras at sa tamang panahon. Tama, mas nakakatakot mawala ang relasyon sa Panginoon kaysa mawala yung relasyon na yan. Amen. Kaya inaalis ng Diyos kasi may ibibigay siyang better. Amen. The best relationship. Always the best. Amen. So number 3 and the last. Number 3. God's love is patient. God's love is patient. Alam mo yung Panginoon, naghihintay lang eh. Hinihintay niya lang bumalik ka. Kailan ka ba babalik? Sabi dito, Ezekiel 23 verse 33, makaka-relate kayo dito. You will be filled with drunkenness and sorrow, the cup of ruin and desolation. Meron na ba ditong nagpakasasa sa kalasingan dahil sobrang na broken hearted? You will be filled with drunkenness and sorrow. Ezekiel 23 verse 33. No. Amen, me. Ako yun. Diba? Yung parang gusto mo na lang sirain yung buhay mo. May mga ganun ba yun? Di lang makakain. Darating. Amen. God warned His people repeatedly through prophets like Ezekiel. But after constant rejection, He allowed judgment through foreign nations. Tingnan niyo po yung patience ng Lord. Ang patience ng Lord, palagi kang pinapaalalahanan. Alam nyo, kung bubuksan nyo lang ang inyong mga mata, noong time na hirap kayo sa problemang kinakaharap nyo, nagpapadala ang Diyos ng mga tao na i-encourage ka. Nagpapadala ang Diyos ng sitwasyon para paalalahanan ka. God's love is patient. Hindi ka hayaan ng Diyos na manlumo, na malugmok sa ganyang sitwasyon ng buhay mo. Hindi kanya iiwanan. Pero kung paulit-ulit mo siyang tatanggihan, if there's constant rejection, He will allow judgment. He will allow discipline. So God, dito po sa Ezekiel 23, God gave them over to the consequences of their choices. Huwag mo nang hintayin, kapatid. No, mga kapatid ko, huwag mo nang hintayin
na na yung consequences ng mga actions mo ay maranasan mo. Why? Because you keep on rejecting the Lord. Okay? So yun lang. God is so patient with us today. Ilang beses na nga tayong kahit ilang beses kang lumayo sa Diyos, hindi ka naman niya iniwan. Kahit ilang beses kang tumakbo papalayo sa Panginoon, ang Panginoon nandyan pa rin kasama mo. Isang balik mo nga lang Isang balik mo lang sa Diyos, nandyan na siya. Amen. So return to your first love. Sa lahat ng mga tao na nasaktan ng maling pag-ibig, ito naman ang i-offer sa iyo ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig na kailanman ay hindi ka lolokohin. Ang pag-ibig ng Diyos na kailanman hindi ka sasaktan. So return to your first love. That love from Jesus. Hindi ka nito, ang pag-ibig na to, hindi ka may iwang broken-hearted ka. Sa totoo lang, bubuuin ka pa niya. Amen? Alam niyo yung malungkot? Itong sinabi sa Revelations chapter 2 verses 4 to 5. Revelation 2 verses 4 to 5. Ito yung masakit. Jesus echoes this in Revelation. Sabi dito, you have forsaken the love you had at first. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon, marami nang tumalikod sa Diyos. Marami nang pag-ibig na nanlamig sa Panginoon. Mga dati yung nakakasama sa church, mga dati yung kasamang naglilingkod, mga boyfriend, girlfriend nyo na kasama nyo magsimba dati, pero nasaan na sila ngayon? Sabi dito, you have forsaken the love you had at first. Yung pag-ibig mo sa akin, sabi ni Lord, yung pag-ibig mo sa akin dati, hindi na ganyan kainit ngayon. Tingnan mo, sabi dito, consider how far you have fallen. Masyado ka nang malayo sa akin, anak. Masyado ka nang bumagsak. At anong sabi ni Lord? Repent and do the things you did at first. Repent. Magsisi at muli nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin dati. Naaalala niyo po ba yung unang beses na nakilala niyo si Lord? Naalala niyo po ba yung unang pagkakataon na halos ibigay mo ang lahat-lahat sa Panginoon? The very first time that you encountered Him, the very first time na sinabi mo, Panginoon, bibigay ko po sa iyo lahat, maglilingkod ako, mamahalin po kita, sa iyo lang ang buhay ko. Do you remember that? Nasaan na tayo ngayon? Kamusta tayo ngayon? Hindi ko po alam kung ano ang tunay na laman ng inyong mga puso. But I just know in my heart na may mga tao ngayon na baka napalayo na sa Diyos.
Baka may mga tao na akala nila okay pa rin sila hanggang ngayon. Pero ang totoo, malayo na talaga sila. At naunawaan tayo ng Panginoon. We don't need to pretend. Di natin kailangan magpanggap. Nasaan ka talaga saang punto ng buhay ka talaga nandoon ngayon? Aminin mo sa Diyos. Panginoon, nanlalamig po ako. Panginoon, napalayo ako sa iyo. Panginoon, ito talaga. Nawawala po yung apoy ko ngayon. Nauubos po ako, Lord. Hindi mo kailangang magpanggap sa harapan ng Diyos. Sabihin mo, Panginoon, ito yung tunay na kalagayan ng puso ko. Kailangan po kita. Minsan, naapektuhan yung pananampalataya natin kapag parang hindi ko pa nakikita yung sagot sa panalangin ko. Nagpapapray naman ako, nagde-devotion naman ako, pero bakit parang wala pa rin? Kahit gaano man tayo lumayo sa Panginoon, hindi matatapos ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi magtatapos. God's love is not just about saving us from our sin. It's about drawing us into a faithful relationship with Him. Ito yung pinakamagandang tanong siguro. Will you return to your first love today? Will you return to your first love today? Another question, are you willing to let go all the things that hinders your relationship with God? Handa mo bang talikuran? Handa mo bang ibigay sa Diyos ang mga bagay na pumipigil sa iyo para mas lumalim ka pa sa Kanya? Ano yung nagpapabigat sa iyo? Ano yung parang pumipigil sa iyo? Handa mo bang bitawan ang mga taong ito? Ang mga bagay na ito? Handa mo bang itama ang iyong buhay? Sabi ko po kanina sa lahat ng mga live-in partners na nakikinig po ngayon, God wants to bless you. God wants to bless your marriage po. Itama po natin. You know it in your heart. Alam mo, kung meron ka nagagawang mga pagkakasala, alam mo kung malayo ka sa Diyos. Pero nandito po ang Panginoon, naghihintay. Go back to your first love. Siya na unang nagmahal. So the best song for me, para sa lahat ng mga nawala at manunumbalik sa Panginoon, ito po ay paniyaya ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanyang pagmamahal. Just like the prodigal son who just returned home to his father. Almighty God,
great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down a dusty road ahead I could see it was the only time, was the only time I ever saw him run. And then he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and he brought me to my knees when God ran. I saw him run to me. I was so ashamed, all alone and so far away. But now I know he's been waiting for this day. I saw him run to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. I felt his love for me again. He ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, he said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son," he called me son. He said, "Son, do you know I still love you?" He ran to me. I saw him run to me, and I ran to him. When God Amen. Hinihintay lang po ng Diyos na tayo po'y manumbalik po sa Kanya at ang Kanya pong pag-ibig ay palagi pong nakaabang sa atin. Let's just go back to our first love.
I would like to pray for all of you. Lord, maraming salamat po sa hindi matapos-tapos na pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa iyong buhay na iyong binigay. Kahit po hindi kami karapat-dapat, sapagkat kami makasalanan, dami po namin nagagawa sa iyo. Ilang beses po kaming tumalikod, umayaw, lumayo sa iyong tawag sa aming buhay. Mihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon na nasasaktan po namin ng iyong puso sa paulit-ulit-ulit, Panginoon, na pagre-rebelde po namin sa iyo. Patawarin mo po kami. Nais po naming manumbalik, Panginoon. We want to return to our first love, to you, Jesus. Hindi po kayang ibigay ng sanlibutan ang kakontentuhan. Hindi po kami kayang isatisfy ng mundong ito kahit na anong gawin namin. Kahit po maging mayaman kami, kahit marami kaming ipon o ari-arian, kahit maging matagumpay kami sa mundong ito, pero kung malayo naman po kami, Panginoon, ano ang saysay ng buhay? Ano ang kahulugan nito kung hindi naman po namin magagamit para sa iyo? Panginoon, nanunumbalik po kami. Ang lahat ng mga tao na nakasubaybay ngayon pong gabing ito, maranasan po namin ang iyong nag-uumapaw na pagmamahal. Tanggapin mo po kami, Panginoon. Yakapin mo po kami, O Diyos. Huwag mo po kaming bibitawan. Sa lahat po ng mga tao na gustong magsuko ng buhay sa Panginoon, pwede niyo po ba akong sabayan sa maikling panalangin ito? Kayo po mismo ang manalangin. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw ay nangusap. Ikaw ay nagpakilala. Nakita ko po ang aking mga kakulangan, ang aking mga kasalanan, at humihingi po ako ng kapatawaran. Baguhin mo po ako. Patawarin mo po ako kung naibigay ko ang aking pag-ibig sa maling tao. Patawarin mo po ako kung nabulag ako ng sanlibutan ito. Patawarin mo po ako kung lumayo po ako sa iyo, Panginoon. Ngunit ngayong gabing ito, ako po'y nanunumbalik. Baguhin mo po ako. Isulat mo ang pinakamagandang kwento ng aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Isinusuko ko sa iyo ang lahat-lahat. At tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito ngayon at magpakailanman. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga kapatid kong nakasubaybay sa evening devotion po na ito. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan, abutin mo po sila, pero ang pinakamahalaga ang aming mga puso, Panginoon. Palagi mong ituon ang pusong ito sa kalooban mo. Na wala na pong ibang ititibok ang pusong ito kundi magawa ang nais mo. Kami ay para sa iyo lamang. Kaya magtitiwala po kami sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Pupurihin ka namin at iibigin ka namin, Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay na ito. Kahit sagutin mo ang aming mga panalangin, o kahit hindi pa agad dumating, Panginoon, hindi magbabago ang aming pagtitiwala sa iyo. Magpapatuloy po kami. Maraming salamat
Sa napakagandang gabing ito na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa, magpakilala ka pa po sa amin sa mga susunod pang panahon. Pagpalain mo kami ang aming buong pamilya at lahat ng mga hinahangad ng aming mga puso. Kung ito ay ayon sa iyong kalooban, pabalisin mo ang araw na ibubuhos mo at ipaparanas mo ang mga answered prayers sa amin, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord. We glorify you. Give us a good night rest tonight, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. God is good. Amen. Binago na po tayo ng Diyos at masarap na ipagamit ang buhay na ito para sa Panginoon lamang. Amen po. Amen. God is good. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong grounding session. Yan. Thank you po. God is good. Hi. So, wag po muna kayong aalis dahil lalo na po sa lahat ng mga hindi makatulog. Ayan, grabe tong gabi na to. Para sa Panginoon lamang, magpakalalim po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang live na ito kakaiba talaga eh. Grabe ang presence ng Lord. And we thank God dahil ina-anoint niya ang devotion po natin. Without the Lord, hindi magiging posible to. At imposible na maraming mga tao ang manumbalik sa Kanya. God bless po, Ate Dean. Pagagalingin po kayo ng Panginoon. Ate Fel, thank you so much. God bless you more and more. Thank you po sa generosity nyo. Amen. Ano na po? Update ko po kayo sa mangyayari. Thank you po, Ate Fel. At sa bawat isa po sa atin, nakakaiyak na gabi. At nakakagaan sa pakiramdam. Ramdam ko yung pagyakap ng Diyos sa bawat isa. Amen. God is good. Parang ayoko na umalis ngayong gabi. Pwede ba? Nandito na lang tayo. Ang sarap magpahinga sa presensya ng Diyos, di ba? Parang, dito na lang tayo. Walang problema. Magaan lahat. Feel your presence. Amen po. Uy, Cholo. Sayang hindi ako naka-outan kanina. 2 more lives na manunumbalik sa Panginoon. Amen po. Daming tutulungan ng life na to. Okay, so sige po. Dako na tayo sa ating grounding session. Ang sarap lang. Ang sarap-sarap. God bless, Ate Dean. Samahan po kayo ng Diyos. Ingatan po kayo. Pagalingin po kayo. Di po kayo nag-iisa. Sa lahat ng mga bago po dito, mag-join kayo sa Blue Up Community Group po namin. Mag-chat kayo sa akin para masend ko po yung link. At pwede nyong mapanood ang replay ng live na ito sa YT. Kung pwede lang 24 hours, di ba? Iniisip ko kanina, mag-live na lang ako nung tanghali. Wala na akong ginagawa dito eh. Kaninang tanghali, wala akong masyadong ginagawa. Sarap. Maraming nunumbalik sa Panginoon. Daming lumalalim, di ba? Daming nahihipo. Mamayang umaga po ulit, 6:30. Yan. So, samahan niyo po ulit kami mamayang 6:30 a.m. Pero ngayong gabi, sama-sama po tayo sa atin pong napakaganda na grounding session. Pero bago po iyon, sige magpatugtog muna tayo ng isang awitin.
sarap ng yakap ng Lord. Totoo. Thank you, Lord. Ang sarap matulog. 'Di ba? Na payapa ang iyong puso at isipan. Nasa GC po, nasa GC yung YT. Ito, palitigin natin to. Okay, so i-prepare ko lang ang atin pong grounding session. Grand earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me. Okay, so sige, dako na tayo sa atin pong grounding session. So wala kayong ibang gagawin kundi po sumunod sa akin pong sa akin pong instruction. Sa lahat po ng may mga first timers ba dito? Mga first timer na ngayon lang magjo-join sa grounding session. Pwede bang pa-type ng me para lang alam ko kung sino yung mga ngayon lang makaka-experience ng grounding session. Ayan, so marami-rami rin po sila. Okay, so sundan nyo lamang po ako. Ginagawa namin to as part of our, para na rin siyang therapy, lalo na sa mga tao na hindi makatulog, sa mga tao na, talaga, sobrang bigat ng nararamdaman and they need release. So, pakiusap ko lamang po, wala po munang magla-live comment, starting this time, no more live comment, magsisimulan na po tayo sa atin pong grounding session. At nawa po ay katagpuin po tayo ng presensya ng Panginoon. Wherever you are right now, take a moment to simply be here. Ikaw at ang Diyos. Just feel this moment. Wala kang ibang gagawin sa oras na ito. Wala kang ibang iisipin. Ang sarili mo lang at ang Panginoon. No more live comments, please. I want you to close your eyes if you can. Just close your eyes. Now inhale. And then exhale. Once again, breathe in deeply. And breathe out. Inhale, filling your lungs with life and light. And exhale slowly, releasing tension, worries, and distractions. Now with your every breath, imagine the noise of the day. Lahat ng ingay ngayong gabing ito, lahat na nangyari sa iyo ngayong araw na to, unti-unting humihina, unti-unting nagiging magaan. Yung mga pressure mo, all your deadlines, lahat ng takot, disappointment, frustrations today, they are all fading away. It's between you and the Lord. You are here. You are safe. And God is very near. God is very near.
closer to your heart. And He is whispering to you right now, my child, I know that you are weary, that you are restless, that you are full of burden in your heart. Just come to me and I will give you rest. Isipin mo ngayong oras na to ang lahat ng mga kabigatan unti-unting naglalaho. Your pain, your worries about tomorrow, your sickness, your disease, whatever it is, your doubt, habang nakapikit ka, lahat ng mga kabigatan mo na yan, unti-unting nawawala, naglalaho, at gumagaan ang pakiramdam mo. You slowly release everything. And Jesus, right there beside you, hawak-hawak ka ng mahigpit. Lahat ng takot, ng guilt, anxiety, sadness, depression, all your trauma, kinukuha lahat ng Diyos. And as you let go, you feel like chains are falling off. You feel lighter, mas magaan, para ka nabunutan ng tinig sa iyong kalooban. Kinuha na ng Diyos ang lahat as you surrender everything to Him. At habang nakapikit pa rin ang iyong mata, imagine a soft, warm light surrounding you. His perfect love that heals and restores. Let this light cover every part of you. Your mind, your heart, your body, your spirit. No more anxiety and confusion. Your heart is now mended. No more heaviness. Just pure healing and strength. And God already renewed your faith and your hope. In this moment, God is whispering to your soul, you are mine. You are loved. And you are never alone. Just as you are. I love you, my child. Pwede niyo po bang sabihin sa panalangin habang nakapikit kayo? Kung kaya niyong ilagay ang inyong kamay sa tapat ng inyong puso. Sabihin mo, Lord, salamat po sa pagiging sandalan ko ngayong gabi. Binibigay ko sa iyo ang lahat ng takot, ang lahat ng pag-aalala, at lahat-lahat sa akin. Cover me as I sleep, renew me as I rest, and fill me with courage for tomorrow. I love you, Jesus. Amen. Now, breathe in, inhale for the very last time, and then exhale. Now, gently open your eyes. So that's our grounding session. Good night, everyone, and God bless us all. Yay. Amen. Ala, umiyak na naman kayo. Dami ko po iyak. Thank you, Lord. Praise God. Yung mga bago, for sure, nag-iyakan yung mga bago dyan. Kahit yung mga luma, no? So, samahan niyo po kami sa community. Mag-chat lang po kayo sa akin if you want to join our group chat.
Nais po namin kayo makasama. Ang daming mga testimony. Kung gusto niyo po ng mga tao na magpe-pray sa inyo, pwede po. Mag-chat kayo sa akin. Pastor, I wanna join your group. So, pwede kayo mag-chat sa Blue App, Harold Nicolas Cruz, or dito. 10 kilogram yata yung iyak ko tonight. Thank you, Lord. So, God is good. God is so faithful to us. Gusto ng Diyos na lahat tayo talaga lumalim. Gusto ng Diyos patatagin tayo at ayusin ang ating mga buhay. Kung papansin nyo, ngayong mga panahong to, ayusan na ng buhay to eh. Ayusan na. Inaayos na ng Diyos ang buhay po natin. So, I thank God for this opportunity na magamit dito sa TikTok Live platform po na ito. All for the love of God. All for God's glory. Kaka-copy-paste nyo lang po. Kung hindi ma-open, sa Blue App kayo mag-chat sa akin. Sa Blue App. Okay? Ayan. So, okay. Doon po. And then, ano pa bang ma-announcement natin? Yun lang naman. So, baka tomorrow mag-update si TikTok yung subscription. Kasi may, yun nga, sabi ko kanina, may nakasubscribe sa aking 3 dito. So, mag-iisip ako ng pwedeng maging activity for them. And to all my TikTok subscribers. So, kasi, ewan ko kung ano bang meron doon. Pero I'll explore. Mag-explore ako. Okay, sige po. Mag-chat ako. Basta mag-chat po kayo sa akin pag may mga concern po kayo. So, very much willing po na makausap po kayo lahat. Kung kakayanin. So, God bless. Mag-chat po kayo sa akin. May mga concerns, prayer requests. Amen. So, kita-kits ulit tayo mamaya. 6:30 a.m. po. Sa lahat ng mga gusto pa. At i-upload ko itong devotion natin sa YT. Baka bukas ng umaga. Para may mabalikan po tayo. Okay? So, God bless. Napakabuti ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Maraming salamat po. I'm from JIL Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ayan. And thank you po, Ate Fel. Sobra. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa inyong buhay. Kay Ate Olea, God bless you po sa inyong generosity. Thank you so much. Yan, thank you, Gwen. Wow. So, thank you for all your generosity. Salamat sa support. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa inyong mga buhay. So, may God provide all the things that we need. Ang Diyos na pambahalang mag-ingat, magpala sa atin at bumuhay sa ating lahat. Amen? So, praise the Lord. Maraming salamat po. Kung paano ko po kayo napagpapala, ay sobrang pagpapala rin po kayo sa akin. Kaya talagang all for the glory of God po. All for the glory of God. So maraming salamat po. So thank you so much sa lahat. God bless you all. Ingatan po kayo ng Panginoon. Good night. Kahit mahirap tanggapin na magpapaalam tayo ngayon. Parang kung pwede 24 hours na magkakasama tayo, pero kailangan. So, thank you. See you ulit mamaya. Ate Olea, thank you. God bless. Salamat po sa inyong generosity. Pagpalain kayo ni Lord 10,000 fold in return. Amen. God bless you po. Salamat sa inyong mga blessings at generosity. Salamat. I can't thank God enough for all your lives. Salamat po. So, God bless everyone. See you po mamayang umaga. Paalam, 6:30 a.m. Manila time. Thank you so much. I love you all with the love of the Lord. So, I'll be ending this live in 3, 2, 1. Good night, everyone. And God bless po. Bye-bye. Love you all.